Hello guys, welcome back sa ating channel. Yeps, medyo natagalan tayo mag-upload kasi medyo naging busy tayo this past katapusan ng October and this first week ng November. And kaya tapos lang dumaan ang bagyo. Sana okay lang kayong lahat and hindi naman kayo sana binaha. Sana safe lang kayo. So, tara, samahan nyo ako mag night ride. Okay. ...2025 CBR 650R SC project. Yan, painit ko na siya kanina. Naayos ko lang yung mic natin para all goods yung boses natin. Ayan, maintenance, auto item, okay, 4 bars. So, tara, let's go. Ay, sa wakas, wala ka ng ulan. Yan, pasensya na, medyo natagalan yung upload natin kasi nga naging busy tayo, lalo na nung katapusan ng October. Yan, busy talaga tayo niyan, pero nakapag-upload naman tayo kahit paano ng video bago matapos yung October. Hanggang November naging busy tayo kasi nagpunta tayo ng Malaysia for work na naman. Last time muna tayong Japan, work din. So ngayon naman Malaysia, pero last na labas na yun for this year. So marami na tayong time, bawi tayo in November and December. Hopefully makapag-vlog tayo ng maraming beses ngayong November. Ayan, wala na masyadong ulan. Actually parang walang nangyari dito sa Cubao diba? Pero silipin na rin natin sa ibang lugar. Ayan, same pa rin. So ayun nga, hope all is okay, safe and wet. I mean safe and dry. Kabobo si kuya. Kumalakpak. Nakatuwa naman. Ayan. So medyo makulimlim kahit gabi na. Wala masyadong, actually puro ulap yung nakikita sa taas. Kikat lang tayo dito kasi na-miss ko na to si Grace. Miss ko nang magpatakbo ng big bike, umuomba. Iyari siya na labas kasi nga makulan lately. Ang sarap. Na-miss ko yung red match. Sarap ng tunog.
sarap talaga mag-bike. Hangin. Let's go. Sarap ang motor. Wala naman masyado nangyari dito sa E-Road din. Ang okay naman, same. Today is Monday. Ayan, medyo maulap. Hopefully hindi umulan. Same pa rin. Wala naman nangyari, di ba? Salamat, Sierra Madre. Pinahina mo yung super typhoon at naging typhoon na lang. And wala na siya sa land. Nasa dagat na siya. Last vlog na pag-usapan natin yung about sa mga dream bikes natin. Mostly sports bikes siya. May isa lang na power cruiser, well, part ng dream bike natin. And today pag-usapan na natin yung about sa naked bikes. Yan. Sports bike. Yan, ito yung sports bike. Ma-fairing siya. Yan, covered siya ng fairings. Medyo maambon na. Well, naked bikes, halos kakunti lang yung niya, yung fairings niya. And yung position niya doon, upright. Nakataas yung handlebar noon, unlike dito sa mga sports bike is medyo nakasubsob. Kunti lang naman dito sa CBR 650R, unlike sa mga super sports talaga. PBB house. Tapos ba tayo? Mong hindi. Tapos. So ito lang tayo. Yeah. So naked bikes. Ayan. Kung hindi tayo mag-sports bike, malamang naked bike. Gusto natin ng medyo relax, pasok sa long drive, super long drive, very long drive, super duper long drive. Yan, pasok yan. So pag-usapan natin yung mga magandang naked bikes. Dito pala yung Vice. Yun pala, katabi ng dating Tides, The Beach.
What happened? Oh, big bikes. Hopefully you're okay, brother. Paano, okay lang siya? Mukhang okay naman siya. Kita yung nakadaan, so dito lang tayo. Ikot lang tayo. And yun nga, about naked bikes. Sabihin natin walang sports bike sa mundo, puro naked bikes lang. Hindi tayo mag sports bike, naked bike tayo. Ano yung mga magandang naked bikes this 2025? Tara, pag-usapan natin yan. Ang daming magandang naked bikes. Mga pinagpipilian natin bago natin makuha si Igris, ating CBR 650R, is yung CF Moto, yung NK675. Sa rear light niya, parang Cyclops, diba? Tapos 3-cylinder. Ang ganda ng tunog eh. Yan, isa yan sa mga pinagpilian natin. And another one is CB650R. Kapatid na itong ano natin, CBR 650R. Yan, yun yung mga naked bikes. Actually, Neo Retro yun eh, na bike. So, sama na rin natin siya. Then, ayun na nga, pabalik tayo sa mga gandang naked bikes ngayon. Nandiyan yung Yamaha MT-10, yung bagong Z11, yung dating Z1000, di ba? Same pa rin na itsura, pero upgraded na yung mga parts na, like yung naka-TFT na siya, and iPhone connectivity, di ba? I'm not sure kung meron na siyang mga auto blip and ano, kasi hindi pa siya lumalabas sa atin. Pero hopefully meron, kahit ano lang, quick ship, di ba? Then yun yung isa palang bike na kung sakaling mag-naked bike tayo, Z11, di ba? Sobrang ganda ron. Mukhang Ninja Turtle. Tapos ang macho nung ano, yung pagkakahulma niya, yung from headlight to tangke, yung side profile niya, pogi. Tapos inline 4, di ba? Solid. And Kawasaki, napaka-smooth ng tunog nun. So yun yung isa, Z11. Wala pa siya dito sa Pinas eh, pero hopefully soon lumabas na siya soon. Yan yung sa Kawasaki. Then yung isa is yung kamukha rin ng Z11, ng Z1000, is yung Honda Hornet 1000. Yan, kamukha niya eh, di ba? Same, maganda yung tech. May tech siya, halos kumpleto na rin. Ang medyo mga nirereklamo lang ng ibang nababasa ko is bakit naka 180 lang siya yung rear tire niya. Ba't hindi ginawang 200 like sa Z1000? Yeah, medyo kinapos sa laki nung rear tire size niya. Pero all in all goods pa rin yan eh, di ba? Ang pogi pa rin nun, tignan. Kamukha niya yung Z1000. Actually, kamukha niya rin yung isa pang bike from Ducati. Yan, yung updated na Street Fighter ni Ducati. Yan yung isa. Kung mag-naked bike tayo, di ba? Kahit anong piliin mo dun, magkakamukha eh, di ba? Magkakatalo na lang sa budget eh, diba? And kung anong brand talaga yung gusto mo, diba? Well, actually wala naman din sa brand yan. Kahit anong piliin mo doon sa tatlo, magkakamuka, diba? Depende na lang kung anong trip mo. Pero kahit ano, panalo yun, yung tatlong yun, diba? So next is mapunta naman tayo sa Yamaha, diba? Andyan yung MT-10 3-cylinder.
Yamaha, di ba? MT-10, MT-09. Maganda yung makina. Okay din sa tech. Pogi rin, mga robot na futuristic, di ba? MT-10. Pero kung mag-Yamaha ako, hindi ako mag-MT-10. Kasi mas napupugihan ako sa XSR 900 nila. Legit, di ko alam kung bakit. Ito na yung sinasabi kong ano eh, papasok na tayo sa Tito Era. Pero yun talaga yung trip ko sa Yamaha. Kung mag-Yamaha ako, XSR 900. Actually, kung pipiliin ako sa CB or XSR, mag-XSR 900 ako eh. Napakaganda ng pagka-classic niya eh. Kasi sobrang classic talaga ng bike na yun. Tsaka pag minodify mo siya, parang ganda niyang i-modify. Ang ganda niyang bihisan. Yung retro bike ng Yamaha, XSR 900. Yan yung isang bike. Mag-naked bike tayo. Diba? Ang ganda eh. Tapos may mga maganda silang color combination like silver and red. Diba? Kung bibili ako, yun yung pipiliin ko eh. XSR 900. Tapos ganong colorway. Red and gray. Yan. Maganda rin yung blue. Yan. So, mag-naked bike tayo. Nandyan yung XSR 900. Nandyan yung Honda Hornet na 1000. And yung Z11, yung Z1000, yung bagong darating na updated ni Z1000, si Z11. Woo! Sarap. Yan, diba? Pero kung beginner na naked bike, yun tayo sa Set Moto NK675. Yan. Or 675 NK. And yung isa, ito, yung CB650R. Diba? Uy, ang lalim nun. Hindi ko nakita. Ayan, wala na yung ambon. Then next is ito talaga yung pinaka-trip ko. Ito yung bike na talagang kung pwedeng pangtapat sa mga sports bike eh, diba? Kung baga mamimili ka talaga, mahirapan ka mamili. Yan, ito yung in case na mag-upgrade ako, isip ko nga, yan, diba, ZX6R, then ZX10R. Pero kasi kung mag-ZX10R ako, may isang naked bike, yan yung ZH2. Kasi halos same price lang sila eh. Magkadikit lang yung presyo nila. Nasa 1 million, diba? Kung mag-upgrade ka, panalo na yung yung ZX10R. Actually, may darating na bagong ZX10R pala. Yun yung isang bike na mahirapan tayo pag nag-upgrade tayo. ZX10R or ZH2. Yan. Pero syempre, lamang si ZX10R. Paano kasi ngayon, mas gusto natin mag sports bike muna. Pero iba rin kasi yung ZH2 eh. Paano kasi kumpleto na yon? Sobrang kumpleto niya na. And yun nga, yung gusto natin, kung hindi pa natin mabibili sa H2, baka mag ZH2 muna tayo, di ba? Kasi same lang sila eh, di ba? May supercharge, inline 4, inline naked counterpart ni H2. Kaya kung medyo hindi ko na mapigilan at gusto ko ng supercharge or gusto ko ng feeling ng
baka, ayaw ko magsalita ng patapos. Yun lang, yung mga pinag-iisipan natin na may ganda sa vlog nun, di ba? Inline 4 supercharge, tapos ang gandang launch control. Ang ganda ng sound ng launch control, pare. Mahihirapan talaga ako dyan pag dumating yung panahon na yun. Yan yung top na naked bike na trip ko kung sakaling pupunta tayong naked bike, ZH2. Ay, magandang naked bike pero ito lang yung mga personal na trip ko, personal opinion ko na if in case pag naked bike tayo. Yan. Dahil maganda dyan na naked bike, pero yun lang yung mga nasa listahan natin for now, diba? Oh, dito wala namang ambon. Naked bikes na if in case mag naked tayo, possible nating kunin or bilhin, diba? So kayo, anong mga trip yung naked bikes? Kung ayaw nyo mag sport bike, what are your top naked bikes? Comment down below and share your thoughts sa mga naked bikes na trip nyo. So ayun lang, salamat sa pagsama sa akin. Actually, ano lang ito pantanggal kati lang ito may ikot-ikot lang ako namiss ko na kasi magmotor, namiss ko na inline 4, namiss ko na si Igris, di ba? Rev match, shift ng gear, di ba? Yun. Salamat sa pagsama sa akin, at kung umabot kayo sa video na to, maraming salamat, and please like and subscribe sa ating channel. Ayun lang, and stay safe and dry, and peace out. See you sa next vlog.